Oh, breaking news, breaking news. Nahuli yung kotse ni Saldico. PIA na ilabas na mula rito sa isang condominium unit dito sa BGC ang 8 sa siyam na sasakyan na subject nga ng warrant of seizure and detention mula sa Bureau of Customs. Ang mga sasakyang ito ay nakarehistro sa iba't ibang mga kumpanya at mga personalidad na may kaugnayan sa dating kongresista na si Zaldico. Kabilang dito ang ilang luxury SUV na pawang mga armored o bulletproof. Kasama ang mga kinupiskang sasakyan ng 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, Toyota Sequoia at Toyota Land Cruiser. Pinaghanap naman ng isang Rolls-Royce na wala sa parking area ng kondo. Bukod dito ay 15 sasakyan din na nauna nang inialarma sa LTO at nakarehistro rin sa iba't ibang mga tao at personalidad na may kaugnayan kay Zaldico, pero wala sa listahan ng warrant of seizure and detention ang kinipiska ng pinagsanib na puwersa ng BOC, Independent Commission on Infrastructure, LTO, HPG at Southern Police District. Magagarang sasakyan, ang nahuli. Naku, matindi. Asan ka na nga ba, Saldico? Hindi na natin maintindihan. Bigla na naglaho si Saldico. Alam mo, pinagkukumpis ka na itong mga sasakyan mo. Dapat magsalita ka na talaga, Saldico. Tinabla ka na talaga. O, di ba? Kayo ang tatlo, triangle offense kayo. Si Bongbong, si Tambi, tsaka ikaw. Alam naman ng taong bayan yan. That is public knowledge na. So, kahit itanggi nyo, wala namang maniniwala sa inyo. Kaya ituloy mo, saan ka na napunta? Baka mamaya patay na to si Saldico. Hindi tayo nagpapakalat. Baka ha. Kasi asan na siya? Bigla siyang huminto. Hindi natin alam kung bumuebuelo. Hindi ko alam kung magagalit siya sa ginawa ngayon, di ba? Kinumpis ka yung mga magagara niyang sasakyan. So, the normal reaction ng isang tao, kung hindi drama, kasi pwedeng drama tong confiscation nila ng sasakyan eh. Kunwari, ginagawa namin ng aming trabaho at talagang kinukuha namin yung mga ninakaw ni Saldico at ganyan. Alam na natin yung mga drama. Okay? Mananahimik si Saldico. Kasi may usapan na sila. Gets nyo po? May usapan na sila sa babaw. Ito gagawin natin. Kukumpiskain lang namin. Huwag ka nang magre-react. Relax ka lang dyan. Mag-enjoy ka kung kunwari nasa siya. Nasa Portugal. Enjoy ka na lang dyan sa Portugal. Okay? Total, marami pang babalik sa'yo na ari-arian. Pero kung talagang legit itong pagkukumpiska, ang reaction ni Saldico supposedly, magagalit na siya, pambihira. Talagang magkakasama tayo dito sa pandarambong na ito, tapos nilaglag niyo ako. Dapat ang magiging talagang reaction ni Saldico dito, magsasalita ulit siya. Kasi kaya nagsalita yun, di ba? Galing mismo naman kay Saldico, sinabi niya Naramdaman niya na talagang nilalaglag na siya ng tuluyan. Alam niya nilalaglag na siya pero itutuloy-tuloy. Kaya siya nagsalita, di ba? Pero nagpreno. So, tingnan natin. Kung magsasalita si Saldico ng ulit, legit to. Pero hindi ako naniniwala. Pag nanahimik si Saldico, wala, drama lang to. Or patay na. Yun lang yun eh. Yan lang ang patutunguhan niya. Subukan pang pigilan ng nagpakilalang abogado ng kondo ang paglabas ng mga sasakyan dito dahil hindi raw sila kasama sa warrant. Pero dahil nakaalarma ang mga ito sa LTO, ay nailibas din sila at dadalhin sa compound ng Independent Commission on Infrastructure. Ayon sa HPG, itong mga sasakyan na ito na inilarma sa LTO ay pwede namang ma-sort out yung kanilang mga papeles kapag ito napatunayan na dumaan sa proseso at pwedeng puntahan ng mga nakarehistro ng mga may-ari. Pero sa ngayon ay nakakumpiskay. Kasi mayroong pumalag hindi raw yun kasama sa listahan. Kunwari sa'yo yan, baka nakatabi lang ng parking. Anyway, hindi na issue para sa atin yun, no? Ang issue sa atin dito, mahuli yung talagang sangkot sa ghost projects. Next po. Ito po, pag-usapan natin, napakalaking tulong po nito, itong panukala kasi ang sakit po ng ipinapataw na VAT sa atin.
Okay? Sige, pakinggan po natin to. This is on the Senate table. Senator Chis Escudero is proposing to lift the 12% value-added tax on electricity, calling it targeted relief that would quickly ease pressure on households and businesses. Escudero says his bill differs from broad proposals to roll back the expanded VAT. Yan, ito napakaganda po nito. Okay, ito ang plano dito ni Chis Escudero na alisin yung VAT dito sa kuryente, sa negosyo at sa private natin, sa mga kabahayan, 'di ba? So, ang laki po nito kasi restaurant, yung kuryente nila, yung aircon nila, yung mall nila, syempre ipapataw yan saan? Doon sa mga bilihin. Kaya tumataas ang presyo ng, kunwari, kakain ka sa restaurant, bibili ka sa mall, di ba? Lahat po, ito po ay basic. Yung kuryente po ay mas basic pa kaysa sa gasolina. Oo, kasi mas naaabot ng kuryente, mas talaga maraming gumagamit ng kuryente patungkol doon sa abot kahit yung mga sabihin natin nasa laylayan o yung mga mahihirap. Mapamahirap, mapamayaman, talagang gumagamit directly ng kuryente. So, napakaganda nito kung aalisan natin ng tax. Aalisan natin ng VAT. Ang problema kasi dito sa VAT na ito, ayaw ipatanggal ni Recto. Hindi naman nakikinabang ang mga Pilipino. Di ba? Bawasan nyo yung corruption ninyo. Bawasan nyo yung ghost projects. Bawasan nyo yung bonus nyo pag December. Bawasan nyo yung mga AX, ganyan-ganyan na hindi naman nakakarating. Yung mga akap-akap na yan. Alam mo yung mga unnecessary na lagayan, flood control projects, etc., etc., yung billion-billion o na confidential funds ng presidente, yung mga ganong hindi naman kailangan. Maayos lang at magamit sa tama ang pera, hindi po natin kailangan ng VAT sa kuryente. Napakaganda po nito. Kaya lang, ang problema nito, baka, alam mo naman si ayaw ng inuutusan. Si Recto, siya talaga ang author niyan. Ang laking pahirap sa buhay ng mga Pilipino itong si Recto. At pumapalag nga siya na ayaw niyang pabawasan ng VAT. Baka mag-away sila, magkairingan sila nito ni Chis Escudero. Which economic managers warn could affect debt management. He notes electricity prices in the Philippines remain among the highest in Asia, pushing up the cost of goods and services across the economy. Isipin mo, isa tayo sa pinakamalaking kuryente dito sa Asia. Ganyan po katindi ang Pilipinas. Kung aalisin mo yung VAT, napakalaking tulong. Bagsak na nga ang negosyo sa Pilipinas. Dapat tulungan nyo na. Under Senate Bill 496, electricity sales from generation to distribution would be VAT exempt, including services by electric utilities and cooperatives. The measure is now pending before the Senate Committees on Ways and Means and Energy. For businesses, VAT-free power could mean lower operating costs and better price competitiveness. Ayan, kaya sana naman, sana aprubahan to sa Senado. Sana tulungan nyo, suportahan nyo. Bigyan nyo naman ng konting ginhawa ang ating bayan. Ito, ipapakita ko sa inyo, explain ko po sa inyo ng mas malalim ang patungkol sa VAT dahil akala nyo hindi nyo lang napupuna. Pero malaki ang tama po sa bawat isa, sa akin, sa iyo, sa atin lahat. Ano ang reaksyon ni Recto para bawasan? Kasi pinapatanggal na rin yung tax or ibaba sa 10%. Yan ang mga natatanggap nilang request na isasampang batas. Kay Chis Escudero, tatanggalin ang VAT sa kuryente. Pero anong reaksyon ni Recto dyan? Ito na isa sa mga nagsulong ng expanded VAT, mababawasan ng revenue collection ng gobyerno ng 330 billion. Pag ginawa daw 10% lang, kasi ang existing VAT po ngayon 12%. So pag ginawang 10%, 330 billion ang mawawala sa VAT natin. Ay sa revenue.
Okay, per year. Ngayon, isipin ninyo ang impact ng VAT. Kakain ka, may VAT. Magpapagasolina ka, may VAT. Magpapakuryente ka, may VAT. Tubig mo, may VAT. Magpapaaral ka, etc. May bibili ka sa sasakyan, may VAT. Bibili kang kondo, bibili kang lupa, may VAT. Magninegosyo ka, may VAT. Oh, magpapalaba ka, may VAT. Hmm. Kaya ito si Recto, ito yung original Batman. Ito talaga, 'di ba? Ang laking pahirap niyan. Ang laki po niyan. Sa bawat 1,000 mo, madagdagan ka ng 12%, magkano 'yun? Oh, 120 pesos idadagdag. Kung kumain ka sa labas, 1,000 magiging 1,120. Tama ba? Oh. Ganyan po kahirap 'yan. Bababa lang ng 10%, ayaw pa ni Recto. Pesos kada taon. Ano ba itong VAT na ito? Ito pong value-added tax ay tinatawag na isang consumption tax dahil ito po ay buwis na pinapataw sa iyong pagbili ng produkto o ng serbisyo. Una itong pinataw ng gobyerno noong taong 1988. 10% pa lamang po ito noon. Pero noong 2006, inakyat ito sa 12%, ang Expanded Value-Added Tax or EVAT. Isa sa mga nagsulong nito noong 2005 ay si dating Senador Ralph Recto. Ayan, kita mo ha. Siya nag-expand, pinalaki niya from 10% to 12%. Kaya ayaw niyang ibalik sa 10% kasi ayaw niya matanggal sa kanya yung credit. Yan po ang nakikita kong dyan. Bukod dun sa mababawasan ng korupsyon ng gobyerno. Di ba? Kasi hindi ka naman dapat matatakot kung mabawasan ng koleksyon ng gobyerno kung maayos naman. Isipin mo, nagsusurvive ng mga Pilipino. Yun nga lang, hirap. Ang dami pang korupsyon. Tanggalin mo yung korupsyon, kahit ibaba mo pa nga sa 5% yung VAT, hindi tayo maghihirap. Itama nyo lang yung implementation ng collection ng VAT at the same time, mapunta sa dapat mapuntahan yung tax na nakukolektan nyo. Hindi ninanakaw ng mga presidente, ng executive, ng speaker, etc., etc., etc. Diba? Isaayos lang. Tingnan nyo, kunwari bibili ka ng condominium o bibili ka ng lupa, 10 million. Magkano VAT nun? 1.2 million. VAT lang. Diba ang sakit? Bumili ka ng lupa na maliit, 10 million. Maliit lang yan sa Metro Manila. Pero 1.2 ibibigay mo lang sa kanila. Tapos maririnig mo, ipambibili lang ng droga, ipambibili ng kotse nila. Hindi bali kung makikita mo na may napupatunguhang maganda. Ganyan po ang impact nitong VAT na to. Kaya po nakakaasar talaga. Maganda yung gagawin ni Chis Escudero dahil nga basic na basic kuryente, aalisin totally. Ganun ang kanilang proposal. Sana nga pumasa sa Senado. Ang sabi nga ng ilan, isa sa mga dahilan na kinatalo ni Recto ang kanyang 2007 re-election bid ay ang kanyang pagtulak ng EVAT bill. Pero dito po kayo maiiyak. Sa 12%, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na VAT rates sa buong Southeast Asia. Makikita po ninyo dito sa table nito, ang kakompetensya lamang po natin ay ang Indonesia na nasa 12% na rin ngayon. Pero kailan lamang nila tinaas yan? Mula po sa 11%. Ipin mo, tayo ang pinakamataas ang VAT. Isa lang ang kasama natin, Indonesia. Pero tayo yung isa sa mahirap na bansa sa Southeast Asia, tayo pa yung pinahihirapan ng gobyerno. Yung Indonesia kakagawa lang 12%. Oh. Buti pa Brunei, 0% eh. Di ba? Antindi. Yung ibang bansa, gaya po ng Thailand at Malaysia, nasa halos kalahati ng ating VAT. Ang Singapore naman, nasa 9% lamang. Pero ito po. Ang yaman niyan ha, 9% lang. Ang yayaman ng tao dyan.
Pilipinas, hirap ka na, kakain ka na nga lang, magse-celebrate kayong pamilya, kakain ka ng Jollibee, may tax pa. O ang mas masaklap. Bagamat ang taas ng binabayad nating VAT rates, tayo ang isa sa mga may pinakamababa na VAT collection efficiency. Ibig pong sabihin, ang taas na nga ng tax rate natin, pero dahil iilan lamang tayo nagbabayad, kaya't kaunti lamang ang nakokolekta ng gobyerno. Yan ang ibig sabihin. Kaya sila kumukolekta ng malaki kasi konti lang ang nakokolekta. Kung aayusin ninyo yung pangongolekta ninyo, pwede nyo paliitin. Pero bukod dun sa pangongolekta ninyo na kayo naman ang may diferensya, ang higit sa lahat bawasan nyo, mga animal kayo, korupsyon nyo. Hindi natin kailangan ng malaking tax. Ang nagsabi po niyan, mismong si dating Finance Secretary Benjamin Diokno noong 2023. Sobrang inefficient daw kasi ang ating tax collection. Ang daming hindi nagre-remit o kaya ay na-exempt. Kasalanan nyo na yan. Diba? Kasalanan ng gobyerno yan. Huwag nyo ipasa sa taong bayan. Sa tansya ni Diokno, wala pa sa kalahati ng expected VAT revenues ang ating nakokolekta. 40% lamang daw. Sa nakaraang 2025, ito po ang projected VAT collections ng Pilipinas. Kung 40% pa rin ang collection rate natin, baka wala pang 600 1.39 trillion ang nakokolekta. Ang projected, so imagine niyo kaya ayaw nilang tanggalin, ang laking pera para sa gobyerno, no? billion ang makolektang value-added tax para sa nakaraang taon. Malinaw na kailangan pang ayusin ang pangongolekta ng buwis. At yan ang talagang malungkot sa Pilipinas. Mataas na nga ang buwis, pero marami naman ang lumulusot. Mababa na nga ang koleksyon, tapos ilan lang ang nakikinabang.